siyang magsulat, magbasa pa. Nung kinasama ko siya, guminhawa buhay namin. Sosyal na sosyal kami. Ewan ko nga ba, akala ko, tuloy-tuloy na ang kaligayahan namin. Ayun pala, unti-unti niya akong pinapatay. Putang ina! Sa dami ng laso na sinasaksak niya sa katawan ko, unti na akong malasang. Madaming nagsabi, ang tanga-tanga ko daw. Matalsikin ko na daw. Sa tulong ng mga anak ko, napatalsik ko ang anak ko. Pero, hirap. Hirap talaga. Lalo pa, nasanay kami sa sarap ng buhay na naranasan namin sa kanya. Sinikap na namin maging maganda ang buhay namin. Kaya ayun, mga nasa Hong Kong, Japan, Saudi, ang mga anak ko. Yung iba, nag-US, Europe. Yung iba, ayaw umalis sa akin. Lahat sila, wala namang silbi. Masaya daw sa piling ko. Miski, amoy pusok ako. Sa dami ng anak ko, nagsisikap na tulungan ang kabuhayan namin. Siya rin ang dami ng anak mong ano naman pala, sa kabuhayang itinatabi ko. Para kinabukasan namin lahat. Dumating ang panahon na di na namin halos makayanan ang hirap ng buhay. Lalo pa, masyado na kaming nasanay sa sarap ng buhay. Nakakamiss. Sakit man. Pero ewan ko nga ba. Hirap. Hirap talaga. Dahil binugaw ako ng sarili kong mga anak! Kapalit ang kwarta at pansamantalang ginawa ng nais nilang matamasa! Usap-usapan ako. Mga kapitbahay. May nangihinayang, namumuhi, at naaawa. Puta na kasi ang isang magandang tulad ko. Dadating na naman ang Pasko. Sana, maalala naman ako ng mga anak ko. Isang taon pa, magbabagong taon na. Natatakot ako sa taong darating. Ngayon pa lang, usap-usapan na ang susunod na pambubugaw sa akin ng ilan sa mga anak ko. Sana, may magtanggot naman sa akin. Ipaglaban niyo naman ako! Gusto kong isigaw. Inalin niyo ako! Mahalin niyo naman ako! Mahalin niyo naman ako! Ay, sige. Dadrama na ako. Masisira na makeup ko nito. Salamat ha. Pinakinggan mo ako. Ay, sorry. Di ko nasabi pangalan ko. Pilipinas nga pala.